Next item, Barangay San Pedro. Executive Order Number 1, Series of 2024, Reconstitution of the Barangay Development Council of Barangay San Vicente. Madam Chair, before we recognize the punong barangay, I would like to ask the Secretariat, marami po bang executive order na naka-agenda? 12 po. 13 daw. Wala, tumawad po si Kapitan. Ordinance yung iba? 13 plus 2 ordinance. Oh, 1 minute chair, 1 minute recess. 1 minute recess. Siguraduhin mo muna kasi omnibus natin to para matapos agad sila. Thank you, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala kang 11, 12. Wala. Oh. Hanggang 10. 11. Wala akong copy ng 11. 11. June 4 po nila pinaka. 12. Hindi pa po nare-refer. Advance ka, no? Napareceive na kasi ako. Hindi pa nga nasama sa agenda. Meeting resume. Madam Chair, I move that we omnibusly discuss all the executive orders of Barangay San Vicente. Second. Motion duly seconded sa Barangay Executive Orders from Barangay San Vicente, Executive Order number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 8, 9, 10, 11, 12, series of 2024 shall be discussed omnibussly. Madam Chair, I move that we recognize the punong barangay to say something regarding the executive order. Yes, I recognize the Punong Barangay to please make a comment or present your executive orders. Thank you, attorney, and the rest of the committee members. So, I know it's kind of late, but we made sure na yung mga nakuha naming tao, yung mga members is magka-function talaga. So, once we deputize those members, ay talagang makakapagtrabaho sila at alam nila yung mga role nila. Kaya medyo natagalan din kami sa pili ng mga members namin per committees na ginawa namin sa mga leaders. So, yun po. Thank you. Ano ba? Ano ba ang requirements sa kapitan para pagpili ng tao? May kagandahan, may kukwapuhan, ano po ba? Knowledgeable enough po sa magiging functions po nila. So yung mga, like for example po, yung mga sagad, ECPC, yung mga members po from different organizations, nag-undergo din po sila ng mga seminar through the barangay po para alam nila yung functions nila. So, hindi po importante sa iyo pleasing personality. As long as kaya pong gampanan yung trabaho, wala pong problema. Ay, pleasing personality po yung kapitan eh. Dapat, di ba, magra-rhyme po doon yun. Yes. Okay, tayo bagong kapitan. Yes po. Okay, so, reconstitution. Bakit reconstitution? Barangay Secretary, bagong kapitan. Magre-reconstitute ka kung siya ay dati ng kapitan. Dapat, di ba? I adapt lang po yun sa dati ko. Ha? As technical origin. Hindi ka umattend, no? Kumaten po. Oo. Pagbago ang kapitan, Actually po, Okay. naibigay na po yun sa requirements po kasi ni DILG. Nauna po kasi yung requirements ni DILG na executive order. Bago po. galing ng barangay secretary mang palusot, no? Oo. Naibigay na. Kaya nga yung mga barangays kasi, Bago po yung seminar. inuunang mag-submit ng mga ganito sa DILG, sa BCRD, wala pang approval ng City Council. Kaya doon na po na kami nagkaroon ng concern. Bakit nauna sila? Di ba? You cannot submit an executive order na hindi aprobado. Di ba?
dapat mag-submit ka ng mga executive order pag aprobado na ng council. That's the time that you will furnish copies the concerned government agencies. Ang nangyari po kasi minamadali kayo. Di po ba? Kamamadali nyo, hindi nyo naalaman na may proseso pa pala yun. So ngayon lang. So ngayon, sabi mo, sir, kasi nasabit na namin lang sa amin, hindi. Okay, di ba? So, anong gagawin natin dito ngayon? Re-revise na lang. Re-revise. Okay, pumapayag ba ang kapitan? Yes. So, ito sa executive number, hindi reconstitution, ha? Hindi reconstitution, ha, Madam Secretary, ha? Okay. O, dito sa executive order number 2, bakit tama? Creation. Di ba? Tapos dito sa executive order number 3, tama, establishing. Tapos dito sa executive order number 4, establishing. Okay. Walang naligaw lang ata yun. No? O may kinopyahan ka? Okay. Dito naman sa executive order number 5, reorganizing naman nilagay mo. So, di ba? Ayan. Dito naman sa executive order number 6, sabi mo, reactivating. Anong dapat? Ayan. Okay. Tama ba ang sinasabi namin? Parang masama loob mo. Okay. Dito sa executive order number 7, organizing. Tama, di ba? Number 8, reorganizing. Hindi na tumingin si Barangay Secretary. Re-revise na lang. Number 8, reorganizing nilagay mo eh. Okay. Number 9, reorganizing ulit. Okay. Dito sa number 10, organizing. Tumama. Ayos kahit pa paano, meron Lamang itama. Number 11. Number 11. Wait lang Parang naguluhan ako dito sa number 11. Ito yung juvenile na matagal na pinag-usapan na ito. Ang gulo-gulo. Isang page na lang, no? Yes. Pero yung pinagkopyahan nyo dito, ang haba. Ano to, no? Yung juvenile, di ba? Galing ng DILG yun, di ba? Ang haba, no? Tinanggal nyo na yung nag-dispositive portion, nag-whereas na naman ulit, di ba? Yun yung kinopyahan nyo. So, binago nyo na. Okay. So, nag-create na kayo. Requirements po kasi. Requirements nga. Requirements po kasi siya po sa CDJIT plan po. Opo. Hindi maaprubahan yun pag walang kuhan, di ba? Okay. Kasi ikaw naman nagka-type nito, I don't know kung ikaw talaga nag-type nito, dito, executive order po ito. Now, therefore, nasaan yung dispositive portion dito? Now, therefore, by virtue of the power vested in me by law, I, John Melchor Magusid, punong kayo, nasaan? Wala. Ikot na lang po. Ikot na lang po yung letter. Magagalit si Kapitan sa'yo. Di ba, Kap? Napansin mo? Wala Wala pangalan mo na binigyan ka ng power vested by law to, di ba? Yes. Dito okay. Ba't dito? Bakit nagkaganon? Pag executive order, isa lang naman ang formatting niya. Now, therefore, pangalan ng kapitan, punong barangay, by virtue of the power vested in me by law, ganang do hereby, di ba? Nawala dito anong gagawin natin dito, Kap? Mali Your submit po today.
Oh, except order number 12. Designating. Okay, ito. Yan o. Iha. Ano pangalan mo, Secretary? Generalize po. Oh, may karoon ka ng format na ina-adapt mo, no? Yun na yun. Huwag mo nang ulit-ulitin kasi nararambol eh. No? Dito, okay. Pagdating dito, nagkaiba na naman, no? No, ito basahin ko Dito sa order, except order number 12. Now, therefore, ay punong barangay. Ha? Pero dito sa except order number 2, now, therefore, by virtue of the power vested in me by law. So, ha? Oh, yung number 2, tingnan mo. Magkaiba eh, oh. Dapat, now, therefore, di ba? Pag-isahin na yung format mo, ha? Ayan. Oh. Hindi ka nakinig kay Atty. Sweet no, nag-discuss siya nito no. Generalito lang. Nalito ka lang. Nalito pala kape. Pasensyahan mo na, nalito eh. Okay, so dito sa number 12. Okay. So, Madam Chair, I move that we conditionally, we approve. We approve Oh, yan. Marami naman na-approve eh. Okay. Ganun talaga. Except order number 2. Take note. Number 3. Number 4. Number 7. Number 10. Number 12. Okay? Approve. Approve. Ito yung conditional, oh. Hindi wala ito. Second. Second. Third. Mag-third ka, uy. Therefore, on motion duly seconded, executive order number 2, number 3, number 4, number 7, number 10, and number 12, series of 2024 was passed in review. Yan, okay. Madam Chair, I move that we conditionally approve executive order number 1, number 5, number 6, number 8, number 9, number 11. Second. Okay, a motion duly seconded, ordinance executive order number 1, 5, 6, 8, 9, and 11 was conditionally passed in review. Hindi. Ay, Oh, conditionally, okay. Oh. Okay. At take note din po yung sa dispositive portion kung okay, nagja-jive po sa title at saka sa... Madam Chair, wala po ibibigay ng certification na na-approve pag hindi po na-comply ng barangay secretary. Hindi ng kapitan, ng barangay secretary. Kasi ang barangay secretary ang nag-aayos nito eh. Okay, ha? Ayan. Tama lang, Kap? Yes po. Oo, ayan. Next item. Next item from Barangay San Vicente. Ordinance number 01-001 Series of 2024. An ordinance prohibiting and regulating the uses of plastics for goods and commodities that end up as residual waste and promoting the use of eco bags, fishnet, and other environment-friendly practices as an alternative. Once again, nag-recognize sa kanyang barangay. For the proponent of the measure. Good morning, Attorney. Good morning sa inyo lahat. Ako po si Kagawad Eman Bano from Barangay San Vicente. Kayo po si? Jules Pagbano. Julius, kung ka lang? Co-sponsor ka lang?
Nasaan si Jeffrey Agoncillo? Oh, siya ang introducer. Tutulungan mo na lang siya. Actually, Ano? sa kanya pong ordinansa, typo error lang po yung So kasalanan na naman ng barangay secretary ito. Oh, sige, sige. Tutulungan na lang ng attorney. Sige, sige, tuloy na kagawad. Juan, Julius. Okay. Sige. First time mo? Yes, attorney. Oh, sige, para ma-record ka dito. Okay. Say something about this ordinance. Bakit you come up with this kind of ordinance? Well, actually, in-adapt lang po namin ito sa barangay city ordinance nito para from sa barangay po namin, talagang ma-implement po namin ito para magkakaroon kami ng enforcement na appointed ni CAP na kung saan ay pwede kami magkaroon ng ticketing. So, galing sa city to. Yes. Yes. Yung speed to 76. 76. So, kinopya mo to doon. Yes, pa. Sure ka? Di, wala, ano? May mga differences na. O binago mo or ginawa mo lang basihan yon? Attorney, yes po, pero may mga binago po kami. Okay, sige. Punta ka sa whereas 1, 2, 3, 4, 5. Bang number 5. Number 5 na whereas. Yeah. Despite serious efforts of the community. Hindi, number 5. Bakit napunta municipal mayor dyan? Sino yon? Saan ka ba nakatira? Sa munisipyo o... Ayan. So, attorney. Oo nga. Ha? Kasalanan na naman barangay secretary to. Hindi, sir. Ikaw bigawan nito? Kasi municipal mayor, makagalit si mayoral nito. No? Pwede kang patawarin dito sa number 5. Pero pagdating ng number 6, nandun na naman. No? Municipal mayor na naman. Daling kaya namin ito kay mayor kaya. Para mabasa niya. O patawag ka ngayon. Taka ako bakit pumasok ng municipal mayor dito ano? Kaya tanong ko siya kanina kung anong pinagbasihan mo. Sabi mo city ordinance. Naging municipal mayor Sabi ko bakit kaya? Ha? Okay, so take note doon sa Yes, attorney. careful po tayo doon kasi alam mo. Ha? Nagdoble pala daw yung numbers 5 at saka number 6 na whereas. Secretary na naman ang may problema rito. Di ba? Iisa lang pala yung 5 and 6. Malinaw ang mata namin, no? Okay. Okay. Itong prohibition na to, dito doon naman sa city ordinance yung pinagkukuha po yun, di ba? Okay? Kagawad? Okay. Ngayon ang tanong ko sa iyo, di ba doon sa city ordinance na yun, merong penalty, di ba? Yes, attorney. Okay. Dito sa ordinansa mo, may fines and penalties din. Di po ba? Yes, attorney. Okay. So halimbawa, may nahuli ka. Nag-violate nito. Yes, Nag-violate sa city ordinance, nag-violate rin dito. Anong gagawin mo? Ano ang na-violate niya? Yung city ordinance o yung ordinansa mo? Yung barangay ordinance po. Dahil kung kami po ang nakahuli po, sasabi ko po na yung barangay po ang mag-aanos sa kanya. Magbibigay ng penalty. Okay. So yung
sa city. Pag sa city po siguro, yung Ah. pag sa city po sila po nakahuli. Pag nakahuli sila, city. Pag nakahuli kayo, barangay, barangay. So, pwedeng 2 beses siya makuhan, mademanda. Hindi, ginawa natin ha, nireconcile natin yan. Kasi this is always the predicament kasi ng mga barangays when it comes to penalties. Di ba? Kasi pag ang penalty, meron ng barangay, tapos meron ng city. So, which prevail? Ano ba mauna? O, di ba? Kaya nga yan. Siyempre, bagong kagawad, kailangan Kaya yun ang tanong natin dito. May nahulin, may violators doon sa inyong barangay. Anong ordinansa ba ang pwedeng gamitin doon sa violator? The city ordinance or the barangay ordinance? Research mo yan. Okay na to eh. Pero pag nakita ko kasi may penalties, fines and penalties ka. Hindi siya, di ba? So paano na? Medyo pinopromote lang kasi natin. Yung sa city kasi parang medyo mataas yung penalties. Pero pag sa barangay kasi namin, meron siyang community service. Wala naman tayong pinag-usapan doon sa mataas at saka mababa. Ang pinag-usapan natin dito, yung apprehension, yung violation. Kung yung tao ay nag-violate ng ordinansa, the same pa rin kasi ang tenor the same pa rin ang concept di ba? So, saan siya pwedeng ididemanda? City ordinance or barangay ordinance? Yeah. Nauna yung ordinance ng city. Because the punong barangay are the implementors, national law, mga city ordinances. So, nauna sila. Kaya nga dito, pag-aralan mo muna kung halimbawang may community service ka Yun lang naman tanong ko kanina. Kung nasagot mo yun Diya. Kasi po ganito po yan. Now 1 minute recess, Madam Chair. Kasi twice mo siyang pwedeng madidemanda Violation ng city ordinance. Di ba? So you cannot be charged twice for the same offense o commission violation doon. Di ba? Kaya titingnan mo rin, kaya yun ang tanong sa iyo, paano? Yan, sagot mo kasi kagad kanina, pag nahuli ng barangay, o di sa barangay. Pag nahuli ng city, hindi yung city. Kasi meron kayong deputize Di ba may deputize? Sige po. Naka-recess naman Concern ko rin po kasi before, may mga eco warrior team na umiikot po talaga na lahat ng mga tindahan, check po nila yung mga paggamit po ng mga plastics. So ngayon po, parang for the past 2 months na po ata, wala na pong umiikot po sa mga barangay para magsita. Pero they are all aware naman na sa mga rulings na meron na po tayo from the city. So ang concern din po namin, if si city ordinance po ang masusunod, paano po nila matitignan at mamamonitor from time to time kung yung mga tao po ba ay gumagamit po ba ng mga pinagbabawal na mga uri po ng plastic? Doon sa ordinansa kung sino implementor, di ba? Kung sinong binigyan ng power to implement, di ba? Deputize. Yun po, attorney, may deputize po, but the problem is hindi naman po sila regularly nag-check ng area. That's the problem. Tama rin po, Kap. Pero doon sa duties, powers and duties and functions ng kapitan, nandun sa nasa huling to implement yung powers and duties, city ordinances, ganon. Trabaho ng punong barangay bilang local chief executive to implement. Not necessarily that you have to rely or depend on the city. Kasi kayo po'y binigyan po ng power to implement these ordinances. Kulang lang kayo ng tao. Tsaka attorney, yung ticketing kasi. Kaya nga meron nga kayong environmental police, deputize, may ticketing po yun. Meron nga DPOS, meron din yung trade na sila, yung environmental police, di ba? Naka-rest naman, di ba?
May commission pa nga yun, di ba? Yung resibo niyo po pwede yun. Meron na sa ating PWMP. May commission yun, di ba? Yes, sir. Pag nga nahuli, alam ko 5,000 ang pag... Pwede rin po yung yung resibo po ng barangay. Kunyari, pupunta sila, babayan nila. So, bis na pupunta na city. Ano pa rin yun? Pasok po rin sa inyo. Oh. Doon sa resibo. Kaya kailangan lang doon, may tao kayo. Sa sa ilalim. Kailangan may tao lang talaga kayo na na-assign doon, na deputized by the... Hindi na makakabalik na rin. Ikot naman yung percentage. Bawat ikot naman. Ano kagawan? Resibo ng Di ba? Kasi kung talagang gusto niyo implement yon, yung city ordinance na yon, i-adapt niyo yung ordinansang yon for purposes of implementation. I-adapt niyo yon. Ngayon, yun nga, yung paghuli, may deputize kayo na environmental police. Kawan, Yes, okay. defer muna natin. Yes. Pag-aralan mo mabuti. What to do? Ha? Yes, sir. Yes, sir, attorney. Siguro mas i-adopt na lang namin yung sa city talaga. O kaya, I-implement na lang namin. payag ba si Kapitan? Payag pa ako, attorney, kasi maganda rin na natututo din yung mga Ayun, maganda ngayon, nandito sila eh. Okay? So, request for deferment mo na. Yes, sir. O, kagawan, request ka for deferment, to defer, consider. That's my request for that. O nga. Meeting resume, Madam Chair. Okay. Sige po. Yes, may request to defer for this ordinance number 01-001 series 2000. Okay. There is a request from the proponent, Madam Chair. I move that we grant the request and the ordinance number 01-001 of the of 20 Barangay San Luis shall be deferred. Second. Therefore, there being a motion, duly seconded, ordinance number 1-001 series 2024 of Barangay San Vicente was deferred for further study. Kagawad, Kapitan, ito, tatago ko to dito. Pag iniwalay ko dito, binibigyan ko ng importansya. Tapos, gaganunan para at least makatulong sa inyo, ha? Okay. Next item. Next item from Barangay San Vicente. Barangay Ordinance Number 01 Series of 002 Series of 2024. An ordinance Iba may ordinance natin. setting for disciplinary hours in Barangay San Vicente, Quezon City for minors from 10 p.m. to 5 a.m. Providing penalties for parents and guardians for violation thereof and for other purposes. Gawad. Yes po. Magandang umaga po sa inyo na. Attorney. Ako po si Kagawad Jeffrey Roncillo po ng Barangay San Vicente. Ngayon po. Sige. Madam Sec, busy ka sa picture taking. Hello. Bakit? May kopya ka ba? Yes po. Si Secretary, yung panghuli, yung approve, yung last page. Ano nakalagay mo? Ano nakalagay sa kopya mo? Approve, resolve, Approve. naghalo-halo ang tubig at saka langis. Resolve po. Tapos may approve. Oh. Ba't nagkaganon yun, Sek? Ordinansa. Tapos nagka-resolve. Pero yung ordinansa mong isa, ordain ang huli. Ha? Yung isa, kanina yung kikagawad ko. Oh. Ano ba dapat, Barangay Sec? Ang ating ilalagay dyan. Ha? Wala na resolve.
Dapat approve na po. Tama. Di tanggal. Tatanggalin niyo Wala na yung result. Nilagay mo pa kasi ng result. Tanggalin mo ha. Iha ha. Wala result tsaka hindi adopted ha. Hindi approved ha. Enacted. Oo. Nag-note ka? Okay. Yun nga eh. Dito sa ordinance mong isa na 001, mayroon kang separability clause, may repealing clause, effectivity. Pero pagdating dito, ba't nawala? Nawala, di ba? Kaya sabi ko nga, kailangan yung maintain the format, ano? Di ba, wala? Okay. Tapos po, ang introducer nito si Kagawad. Kagawad Jeffrey. Okay. Pag tiningnan mo yung dispositive portion, wala yung pangalan ni Kagawad. Tingnan mo. Na siya yung upon motion of Kagawad. Ayan. Kapitan, okay lang ba siya na pupuntahan ko yung barangay secretary mo? Ha? Hindi ka magagalit? Hindi po. Sasama ko yung tandawang Kagawad? Hindi. Iha, ang advice ko lang sa'yo, yung iba tumatama. So, paano yung format doon? Yun rin ang, huwag mo nang baguhin. Ha? Tapos, Kagawad, meron tayo nito eh. City ordinance, di ba? Yes po. Disciplinary hours. Oo. So, paano natin siya ikuan? Paano natin siya i-reconcile doon sa city ordinance? Ayun po, na ginawa ko po itong ordinance para po kasi ma-implement talaga dun sa area namin kasi masyadong maraming mga kabataan talagang loitering kapag oras ng gabi. Bukod dun sa mga reklamo ng mga residente namin na pe-permission ng mga bata, siyempre gusto ko rin tulungan yung mga magulang, turuan din yung mga magulang na disiplinahin nila yung mga anak nila. Kaya kasi yung mga pulis po pinaglalaruan na lang ng mga bata sa amin. So gusto ko sana ma-empowered yung mga BPSO namin para manita at ma-penalize din yung mga parents na pabayado sa magulang. Actually, hindi yung mga bata yung ipa-penalize, yung mga magulang. Kasi nila, responsibilidad nila yung mga bata. So, ibig sabihin mo Kagawad, yung ordinansa ng city na hindi enough. Kaya kailangan magkaroon ka ng ordinansa mong sarili sa barangay. Enough po siya. Ang sa akin lang po is magkaroon ng pangil yung kasi hindi nila na parang hindi na implement. Unlike katulad kasi attorney nung pandemic, 'di ba, may curfew tayo nung pandemic. Parang nawala kasi yung ng mga kapulisan natin sa mga kabataan na dadaan. Lang sila, wala naman So, ang ko po is more ma-implement po yung more adapting po dun sa city. Maganda naman yung mo, Kagawad. Pero kailangan lang natin na lang i-reconcile din doon sa city ordinance. Sige. Para hindi po siya magsasalpukan. The same pa rin siya. Kasi mayroon na tayong inaprubahan dito ng mga barangay ordinance disciplinary hours. So, kung maaari, barangay secretary, makipag-coordinate ka dito sa secretariat, tapos ma-check kung ano yung mga barangays na nagkaroon ng ganitong ordinansa para doon rin nyo po
pagpapasihan, parang gagayahin or whatever, hindi ko naman pwede sabing gagayahin, titingnan nyo rin po paano niya re-reconcile. Ano, ha? Okay. Noted po. Huwag kayong madalang dalawa, ha? Mas magandang lagi kayong merong ordinansa. Gayahin mo itong mga yan. Every Wednesday, mga nandito to. First time po kasi. Ayan, Check okay. din po namin kung meron na rin kayong existing. Kasi baka meron na rin po kayo. Alam ko nung panahon Isang ni bulto po yun na ang panahon ni Kulot, si Kulot ba 'yon? Kagawad. Sa kanila rin Toots din. Villian po. Kagawad Rogelio. Oh, di ba? Okay. Yun yung mga. So, i-differ natin. Ha? Tapos, Sige. umusulta kayo rito, ha? Sige po. Okay, naka-recess ba? Madam Chair, I move that with the fair consideration of Barangay Ordinance number 01-002, Barangay San Vicente. Therefore, a motion to the seconded ordinance number 1-002 series 2024 of Barangay San Vicente shall be deferred. So next, Thank you po. Next item, consider them. Ordinance number 01-004 series of 2024. An ordinance prohibiting littering, dumping, throwing of garbage, rubbish, or any kind of waste in public and private places of Barangay San Vicente. top 1, Ordinance 001. Ordinance prohibiting. Sino ang panito? Good morning, attorney. Again, from the Barangay San Vicente. O kasi wala nakalagay, sino ang introducer eh. Sino yung kopya mo? Yes, attorney. Wala. Oh. So ikaw, sa'yo to? Yes, po. Okay, sige. Saan mo naman ang kinopya to? Yes, sa mga, ano po, yes, of course, sa internet, yes, sir. Sa internet, meron tayo nito. Sa mga ordinances po ng internet, tinamag ko po at sama-sama ko. Sa legislative channel ko? Hindi ako naglalagay nito ah. Hindi ka kasi nag-subscribe kaya hindi mo lang subscribe ka. Kasi tatatlo lang yung subscriber doon, pang-apat ka. Dagdagan nyo naman subscription ko doon. 3,000 pa lang naman yun eh. Diyos ko naman. Okay. So saan ito kinuha? Kasi meron na tayong bawalang doon sa 9003. Yes. Sa Republic Act number 9003, solid waste disposal. Di ba? Meron po. Oh. City rin po. Wala pa ba kayo ng CAP? O solid waste disposal? Meron po. Meron. O ano para saan to? Sige. Sir, ayan, attorney kasi, yung ayun, attorney kasi dun sa housekeeping po, yung DSWC din po, meron po doon na meron sila doon na kailangan po meron kaming sariling ordinansa sa barangay na kung saan yung mga dumping littering ay pinai-implement din. Meron tayong environmental code. Ando lahat ito. Nandito to. Kailangan lang kasi nito, makuha natin, ma-reconcile natin na ang isang ordinansa o resolution shall not be inconsistent with city ordinance. Kung halimbawa may existing na mga ordinansa ang syudad regarding this one, papasok ngayon yung barangay. So titingnan nyo ngayon kung magkaroon ng clash. Pag nagka-clash siya, hindi pwede siyang aprobahan kasi it should be consistent with the city ordinance. Kaya yun ang babantayan natin, no? Lalo na pag sinasabi mo nga ito prohibited acts ito, eh wala naman doon sa city ordinance. So nagdagdag ka. Di ba?
Yung mga ganyan. Tapos yung penalty. Oh. Dito mo, penalty mo dito, oh. Section 9, 1,500. Nakita mo? Saan mo naman nakuha ko yung 1,500? Sa internet. Hindi po, naisip ko talaga. Naisip mo. Kasi po, kagawad, nasa local government code po doon na ang penalty na pwede lang pong i-impose ay hanggang 1,000 lang. Yan. Gas, bumili ka kasi ng libro, local government code, bigyan mo tig isa-isa yung mga kagawad mo, magkano lang. May pondo na mag-a-approve pa lang mamaya ng attorney. Oo, sige, kayo minadali na nga natin. O sige, Hindi, problema to ng barangay secretary. Sa harap na naman, lagay mo, Article 2. Title. Bakit? Yung pagka-type lang ata nito, no? Kaya nagkadikit-dikit, to. Ano? No? Tsaka yung article to coverage, di ba? Sige. Talagang pupuntahan talaga kita. Si Kagawad, dalawa, hindi ikaw. Yung dalawang Kagawad. No, paano tayo gagawa ng formatting doon, ano ha? Tapos wala kang dispositive portion. Now therefore, be it enacted, Sangguniang Barangay, San Vicente. Wala, no? Wala, Kagawad? Hindi, ikaw gumawa nito, Kagawad, no? No, hindi, no? Sige, kapilang naman ako eh. Kapilang, pwede tayo mag-usap-usap sa barangay. Ha? Para... Yes, willing po kami matuto. para hindi humaba kwentuhan natin. Defer naman na natin to, ha? Okay, naka-reserve ba? Madam Chair, I move that we defer consideration of ordinance number 1004, series of 2020, Barangay San Vicente. Second. It has been moved and seconded. Ordinance number 1, the series 04, series 2024, shall be deferred for further study. Ayan, nilagay ko na dito, ha? Para pag pumunta ko sa barangay mo, ha? Okay. Kasi minsan may mga barangay, hello, barangays. Minsan pag pumupunta ako doon sa barangay nyo, tatanungin pa ako, ba't kayo nandito? Di ba, Kapitana, magpayo? Nagpunta ko sa barangay nyo. Hinanap ko yung kagawad nyo si Susan at saka yung isa pa dahil nga doon sa ginawa nilang resolution para pumunta ko doon para nga kausapin itong gagawin nyo dyan, ha? Sabi ng tao doon, bakit ho kayo nandito? Sige, di na ako pupunta rito. Kaya po, ang ginagawa ko po kasi if I have time, 1 minute recess. If I have time, umiikot ako sa mga barangays kahit na malayo, no? Just to check kung anong maikuan, di po ba? No? Kaso nga lang, minsan hindi ako welcome. Okay. Kaya dito na lang ako gumaganti. Hindi ko pa na... Kahit kami pumunta sa'yo, okay lang. Hindi pa nga ako nakapunta ng Sacred Heart. Ikaw muning napuntahan ko na. Sacred Heart, hindi pa. Susubukan ko kasi yung barangay hall nila, hindi sa kanila eh. Saan po kami magkamali? Kaya di mo Nagapunta talaga, ang dami ko na naikutan. Nabibigla sila, bakit ayaw nyo ba? Pumunta ako para tapos minsan, ano may barangay na yun, ay ko na sabihin, ay busy po si Kap. Okay, sige po. Okay, uwi na kami. Kita rin daw po kayo sa finals. Okay, resume. Saan na ba tayo? Meeting resume. Meeting resume. Secretary, please read the next item. Ordinance number 12. Next item from Barangay San Vicente. Ordinance number 12-023 series of 2023. An ordinance adopting and implementing the City Ordinance Number SP 2350 Series of 2014 providing for the Environmental Protection and Waste Management Code of Quezon City. The barangay strongly enforce necessary fine for violation thereof. Sino naman ang Good morning, nito? Attorney Still. Kayo na po, Indonesia. Mukhang kailangan pa rin po talaga yung CP. Baguhin, no? Kayo na mismo nag-request, no?
Okay, 1 minute recess, Madam Chair. Oh, ang problema po nito, Secretary, nauna yung dispositive portion nyo, resolved na naman, nasa huli, pero yung violation nyo ng penalty, nagkakabaligtaran, ano, ha? Kailangan talaga, wala. Ano? Yes. So, anong gagawin? Resume, Madam Chair, I move that we defer consideration of ordinance number 112 023 series of 23 Barangay San Vicente for further study. Okay. Requesting for deferred. Tapos na po. Attorney, meron na po kasi ayun, nasa first timer po kasi attorney. Maganda ho pag first time. Maganda. Akala po kasi namin talaga is pwede ka pong gumawa ng mga ordinance na ganito. Na which is hindi namin alam na pwede naman pala implement if talagang sa city na lang. So this time nalaman namin pag ngayon nalaman. Ako'y natuwa, dalawa kayo at kayo masipag sa mga ganyan. Nagkaroon ka ng interest, no? Sabihin nyo sa kapitan nyo, katabi. No? Sabihin nyo sa kapitan nyo, maganda po ng drafting of ordinance and seminar. Ulitin ko na yung ginagawa ko doon. Para kasi po, ang nangyayari po kasi doon sa seminar na yon, no, hindi sinama yung mga kagawad. Tama o mali? Ang pinapunta lang doon ay kapitan lang at saka secretary. Okay? So, yung mga kagawad, hindi win-in-fact sila yung gumagawa ng ordinansa. Okay po. So, yun, attorney, to tell you honestly talaga, yes, nagkagawad kasi ako, so alam ko yung gagawin. Pero dahil halos lahat ng kagawads ko, puro bago, parang ako rin, kasi gusto ko silang matuto on their own. Ginagayad ko lang sila parang, ano kailangan dito? Hanggang maximum of 1,000 lang yung value sa ganito. But then again, syempre, hindi naman na ito yung trabaho ko ngayon to monitor yung lahat ng ginagawa. Para matuto rin sila on their own. Para the next time, alam na nila yung gagawin nila. Yun o. Salamat kayo sa kapitan niyo, binibigyan kayo ng opportunity na makaharap dito, no? Tsaka ang kapitan kasi hindi pwedeng mag-introduce yan ng ordinansa resolution, presiding officer siya. Kayo yun eh. Ha? Okay? So, maka-attend na kayo, launa pa naman yun eh. Yung inyong barangay budget dun eh. Ha? May habol pa kayo, pwede pa kayo kumain. So, nakaresis ba tayo? Ano po? Meron pa? Ano? For the holding. Okay. Meeting resume, Madam Chair. Session meeting resume. For the ruling of the pending motion. Second. Any second? It has been moved and seconded that ordinance number 12, that's 023 series 2023 of Barangay San Vicente is deferred for further study. Thank you po. For our next item, from Barangay Bago. Layo pa naman ang Barangay San Vicente, no? Thank you po. 2 oras traffic attorney. Thank you po. Bisita ka sa akin. Okay po. Thank you po. Ano ba rin? Ayan. Kailan ka namin pupuntahan? Ha? Kami na lang pupunta sa Ako pupunta sa inyo. Sige po, abangan ka namin. Sa likod lang naman kayo. Abangan ka namin. Sek, mag-usap kayo ha. O baka naman na pikon ka. Kasama sa trabaho yun iya. Okay. God bless po. Next item, Ms. Secretary, please with item from Barangay Bago.